Magandang araw sa inyo. Sandali lang. Huminga ka muna. Ngayong naririnig mo ang salitang Pasko, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Saya ba? Handaan? Regalo? O baka alaala, lungkot, o katahimikan? Kasi aminin natin, hindi lahat ng Pasko pare-pareho ang pakiramdam. May Paskong masaya, may Paskong tahimik, at may Paskong pinipilit nating ngumiti kahit mabigat ang loob. Kaya sa episode na ito, may kakaiba tayong gagawin. Hindi tayo magbibigay ng sermon. Hindi rin ito tungkol sa checklist ng dapat gawin sa Pasko. Tatanungin lang natin ang isang simpleng tanong. Kung makakapagsalita ang salitang Pasko, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Sa kwentong ito, Pasko ang magsasalita, pero ang boses na maririnig mo, baka boses din ng sarili mo. Tara, makinig tayo sa sasabihin ni Pasko. Kamusta? Ako ang Pasko. Pasensya na kung medyo hinihingal ako ha. Tuwing sasapit kasi ang Disyembre, tila lahat kayo ay nagmamadali. Rumaragasa ang mga sasakyan sa kalsada, punuan ang mga mall, at halos hindi na kayo magkanda-ugaga sa paglilista ng mga regalong dapat bilhin. Kung makakapagsalita lang ako, heto ang matagal ko nang gustong sabihin sa inyo. Masyado nyo na yata akong ginagawang komplikado. Ang totoong ako. Marahil ang tingin nyo sa akin ay ang makulay na parol, ang masarap na hamon sa mesa, o ang 13th month pay na inaasam-asam nyo. Pero sa totoo lang, hindi ako bagay. Ako ay isang pakiramdam at isang pangako. Narito ako para ipaalala na sa gitna ng isang madilim at magulong mundo, may pag-asa. Noong unang Pasko, wala namang magarbo. 'Di ba? Isang sabsaban lang, isang sanggol, at isang pamilyang payak ang mamuhay. Ang pinaka-essence ko ay hindi ang pagkuha, kundi ang pagbibigay, at hindi lang ito tungkol sa pera. Isang kwento mula sa kalsada. Hayaan niyo akong magkwento ng isang eksenang nasaksihan ko noong nakaraang taon sa Maynila. Tawagin nating Mang Carding ang bida rito. Si Mang Carding ay isang construction worker. Buong taon siyang nagbabanat ng buto para makapagpadala sa pamilya niya sa probinsya. Noong bisperas ng Pasko, habang ang lahat ay nagkakagulo sa grocery, siya naman ay nakaupo lang sa isang bench sa parke, kumakain ng isang balot ng biskit at uminom ng tubig. May lumapit sa kanyang isang batang kalsada. Marumi ang damit at halatang gutom. Sa halip na itaboy ang bata o isipin na, ito na nga lang ang pagkain ko, hinati ni Mang Carding ang biskwit niya. Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Pasko naman eh, sabi niya habang nakangiti. Sa sandaling iyon, nabuhay ako. Wala silang Christmas tree, walang Noche Buena, pero nandoon ako sa pagitan ng dalawang estranghero na nagbahagi ng kung anong meron sila. Doon niyo ako mahahanap, sa pagitan ng dalawang kamay na nagtutulungan. Ang aking saloobin. Ano ang ibig kong sabihin? Gusto ko sanang maintindihan niyo ang tatlong bagay na ito tungkol sa akin. Una, hindi ako kompetisyon. Hindi mo kailangang higitan ang dekorasyon ng kapitbahay mo. Hindi mo kailangang mabaon sa utang para lang masabing masaya ang Pasko. Kung ang kaya mo lang ay simpleng sardinas, pero puno ng pagmamahal ang hapag niyo, nandoon ako. Pangalawa, ako ay para sa mga sawirin. Madalas niyo akong tawaging pinakamasayang panahon, pero alam ko na para sa iba, ako ang pinakamalungkot na oras, dahil sa mga nawalang mahal sa buhay. Gusto kong sabihin sa inyo, ayos lang na umiyak. Narito ako para magbigay ng init sa inyong puso, hindi para pilitin kayong magpanggap na okay kayo. Pangatlo, ang regalo ko ay ang presensya. Sa panahon ngayon na lahat kayo ay nakatingin sa cellphone, nakakalimutan niyo ng tumingin sa mga mata ng kausap niyo. Ang pinakamahalagang regalong maibibigay niyo ay ang oras niyo, isang paalala. Kung mamatay man ang lahat ng ilaw sa syudad, kung mawala man ang lahat ng handa sa mesa, at kung wala mang balot ng regalo sa ilalim ng puno, mananatili pa rin ako. Dahil hanggat may isang taong marunong magpatawad, hanggat may isang taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit, at hanggat kinikilala niyo ang tunay na dahilan ng selebrasyong ito,
ang pagdating ng tagapagligtas na nagpakita ng wagas na pag-ibig. Hindi ako mawawala. Kaya ngayong taon, pakiusap, huwag niyo akong hanapin sa mall. Hanapin niyo ako sa inyong mga puso. Ayan, narinig niyo ang sinabi ng Pasko? Salamat Pasko, salamat sa mga paalalang hindi kailangang enggrande para maging makabuluhan. Salamat sa pagupo sa tabi namin, sa sayaman o sa lungkot. Salamat sa pag-alala sa amin na sapat na ang magmahal, makinig at magpatawad. Kung may iiwan tayong final thought, ito yon. Hindi natin kailangang hintayin ang perpektong sandali para maramdaman ang diwa ng Pasko. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang tawag, isang yakap, isang kumusta, o isang tahimik na pasasalamat. At kung sakaling mabigat ang Pasko mo ngayon, sana maalala mo, hindi ka nag-iisa. May puwang ka, may halaga ka, at higit sa lahat, nandyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Sa lahat ng nakinig hanggang dulo, maraming salamat sa oras, sa puso, at sa pakikinig. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas! Naway dalhin ninyo ang diwa nito hindi lang ngayong Disyembre, kundi araw-araw. At kung nakatouch sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga taong kailangan makarinig nito, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at kwentuhang may saysay. Hanggang sa susunod na usapan.